Pareho silang namatay. Ayon sa pulisya, posibleng ang negosyante ang target. Dahil nga businessman yung victim who owns a bar, clubs, and billiard establishment. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the business incident or business-related incident. Ilang minuto matapos ang pamamaril, sunod na nakita ang dalawa sa bahagi ng Scout Rallios. Tumigil ang mga ito sa bangketa, nagpalit ng damit at saka naglakad na parang walang nangyari. Inabandon na rin doon ng mga sospek ang motor na ginamit nila sa krimen. Napag-alaman pang gumamit din ito ng peking MV file number. Ayon sa kinakapatid ng nasawing driver, 2021 nang magsimulang magtrabaho ang biktima sa kanyang among negosyante. Nandito po sa tagiliran po, 3 gunshot wounds. Yun lang po yung pinaka-detailed na terminology na ginamit na nag-cause ng expiration po niya. Never in our wildest dreams po na ganun yung magiging cause of death po niya. Napaka-tragic po, napaka-violent. Naulila ng nasawing driver ang 14 anyos na anak. Mensahe ng kinakapatid ng driver sa mga sospek. Wala kayong mga puso, hindi kayo tao. Hindi kayo marunong pumarehas sa mundo. Kapag dumating yung araw na kita-kita tayo sa harap ng mata ng Diyos, sana talaga, sana talaga, sa impyerno kayo mapunta dahil wala kayong mga puso. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nanawagan ng hustisya at independent na investigasyon ng mga kaanak ng mga nasawi sa engkwentro sa Negros Occidental. Ang ilang human rights group duda sa pahayag ng militar na lehitimong operasyon ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hustisya para sa Negros 19! Hustisya! Ito ang paulit-ulit na sigaw ng mga kaanak at taga-suporta ng ilan sa mga nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at rebelding grupo sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. 19 ang napatay sa insidente. Kabilang isang student leader, isang mamamahayag, 2 dayuhan, ilang peasant rights activists at maging ilang minor de edad. Mariing kinundina ng National Union of People's Lawyers ang pagkakadamay sa mga sibilyan sa operasyon ng Philippine Army. What happened in Toboso is a massacre. There are blatant violations of the principles that should apply in an armed encounter. Visiting communities, documentation, solidarity, these are not crimes. Masama naman ang loob ng ilang naulilang kaanak sa natatanggap pang panghusga at panlalait. Kaya napakasakit sa aming pamilya. Pinagtatawanan sila. Pinatawag silang corned beef. Hindi man lang ma-justify yung mga bagay na ginawa niya sa bansang to. Kahit ang kapatid ng isa sa mga nasawing PhilAm, ipinagtanggol ang pagkatao nito. Lyle could have stayed home in the States with the comforts of his middle-class life. Instead, he chose to spend weeks living with peasant communities, learning about their lives and their struggles. Dinipensahan din ng mga kasama ng mga nasawi kung bakit kasama nila sa lugar ang rebelding grupong New People's Army o NPA. Normal po sa mga scholar ng bayan, sa mga estudyante na lumabas sa classroom, pumunta sa different part ng communities, sa rural communities para alamin yung nangyayari doon, yung conflicts ng power between the farmers and the land grabbers. Bakit pumatay ng civilian ang AFP? So I think that's the question na dapat nagde-delve on tayo. Nauna nang nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na isang legitimate encounter ang nangyari. Pero duda rito si human rights lawyer Nery Colmenares. Akala ko sinasabi niyo miyembro ng NPA, tapos hindi niyo pala na-establish pa ang relasyon ng mga sibilyang ito sa sinasabi niyong NPA. Kaya nakakagulat. Halos 10 araw na, marami pa pala kayong hindi ma-establish, tapos pag mag-press release kayo, member, encounter, terrorist. May gumugulong ng investigasyon sa Toboso encounter ng Commission on Human Rights. Pero humihiling pa rin ang mga naulila ng isang independent investigation para mas bigyang linaw ang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz tonight na tayo.
Nagdemanda si Ronnie Alontes sa nagpakalat ng video ng kanilang wedding ng misis na si Loisa Andalio. Ayon sa aktor, may pinirmahang non-disclosure agreement ang mga imbitado sa kasal noong November. Pero may guest daw na nag-leak ng video sa TikTok. Ito raw ang dahilan kung bakit nagpasya silang isa publiko ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Maging ang pagbubuntis daw ni Loisa ay may non-disclosure order. Marso nang ipanganak ni Loisa ang kanilang baby girl na si Nili. Patikim pa lang yan na may ilang chika pa tayo sa aking pagbabalik. Susunod, oil price hike nakaamba sa Mayo kasunod ng pagkalas ng UAE sa OPEC. Tambalang VP Sara Duterte at Chavez Singson sinusulong sa 2028 elections. At the Big Bang Theory spin-off series na Stuart Fails to Save the Universe, my first look. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Matapos ang 3 linggo malaki ang rollback sa presyo ng langis, nagbabadya muli ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng umakyat ng piso hanggang 3 piso ang kada litro ng diesel, habang piso hanggang 2 piso naman, maaaring madagdag sa kada litro ng gasolina. Base po yan sa 2 araw na trading. Ito ang paunang reaksyon ng global market sa pagkalas ng United Arab Emirates sa OPEC o yung Organization of Petroleum Exporting Countries. Pero sa pangmatagalan, posibleng ito pa raw ang magdulot ng pagbaba sa presyo ng langis. Makakalaya na kasi ang UAE sa mga quota sa supply na minamandato ng OPEC. Narito na ang iba pang balita tonight. Sa ikalawang sunod na araw, sumadsad na naman sa pinakamababang halaga ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ang halaga nito sa 61 pesos at 567 centavos. Kahapon lang nang maitala ang naunang all-time low na 61 pesos and 30 centavos. Ayon sa mga ekonomista, epekto pa rin yan ng patuloy na digmaan sa Middle East.